Guys, good morning, no? Bali, ang i-demo ko ngayon is yung pag-wiring nung hybrid setup natin na Allen 122 plus ESP32 with smart charging. Tapos, yung bagong feature na sales monitoring. Bali, ngayon, ang version na natin is version 2.0.8 na Pisotab software, no? And dito yan compatible sa setup na to. Bali, umpisahan natin sa Allen 122, no? Ito yung bago. Ayan. Bali, sa mga previous ko na video, alam nyo na to. Ayan. Ito yung AC input, AC-DC input, relay, dalawang relay. Pero isa lang yung gagamitin natin. Itong relay lang. Tapos ito naman yung para sa coin slot, no? Bali sa relay, ang gagamitin lang natin is common. Tapos ang normally close. Bali yun lang, no? Tapos ESP32. Tapos yung ating charging module. Yung quick charging 3.0. Ayan. Tapos relay. Dual channel lang, no? Bali dalawang relay lang, dual channel. Ito kasi ang available lang sa akin is 4 channel lang. So, ang gagamitin natin sa demo na to ngayon is 4 channel. Pero ang kailangan talaga natin lang is 2 channel. Dalawa lang, dalawang relay lang. Tapos, itong back converter. Bali, 5 volts, 12 volts input, 5 volts output, no? Ayan. Tapos, syempre, yung coin slot. Tapos, yung ating 12 volts, 5 ampere na supply. Bali, yan yung mga kailangan, no? So, tapos ano pa pala? Yung mga DuPont wire. Ayan. DuPont wire. Tapos yung wiring ay yung mga wire ng Allen 122. Itong wire na para sa supply, no? Input. Tapos yung wire ng relay. Bali ano to guys, tinanggal ko na yung black, no? Kasi ano to blue, red, black. Yung blue is yung common, yung red is yung normally closed, tapos yung black is normally open. So, tinanggal ko na yon kasi dalawa lang naman yung kailangan natin. Tapos ito pa pala, yung indicator, no? Ginawa ko lang to. Bali, LED. Nakikita nyo ba? Yan, LED. Tapos positive, negative lang. Tapos merong resistor na 330 ohms. Kasi ang supply na output ng 3 volt, 3.3 ang output na itong ESP32. So, pwede naman siya rekta, positive, negative. Kaso, masyado siyang maliwanag, tsaka mas madaling mababasted itong LED natin. Kasi ang working voltage lang nito is 1.5, 1.3, mga ganun. Kaya nilagyan natin siya ng resistor para bumaba yung kanyang voltage. Yan. Yun lang naman. Tapos ito pa pala, yung dinagdag ko, no? By default, kasi 'di ba kapag bumili kayo ng Allen 122, ang kasama ng wire ito. Wala tong gray. Kinabit ko lang 'yan nung kasama ng coin slot na wire. Nilipat ko lang dito. Bali sa 122, itong tatlo lang. Ayan, red, white, tsaka black. Walang gray.
Kinuha ko yung wiring yung wire na original na kasama na itong Allen coin slot. Tapos nilipat ko dito, no? Kasi ito yung magsisilbing ano natin. Um, Magka-count ng sales monitoring natin. Ayan. Bali, umpisa tayo sa wiring. Ligpit ko muna to. Dito muna tayo sa ESP32, no? Bali, sa ESP32, guys, itong LED na to, ang purpose nito is indicator na connected na yung kanyang Bluetooth. So, ang pin nito is sa pin 0. Saan ba yung pin 0? Ayan, pin 0. Nakikita nyo ba? Blurred eh. Ayan, basta pin 0. Ayan, pin 0. Tapos, ground. No? Bali, yung black na wire is ground. Ayan. Tapos, yung red sa pin 0. Nakikita nyo yun, 0, no? Ayan. Ang next naman natin is itong Allen. Tapos sa buck converter tayo, no? Itong Allen, hindi. Dito man tayo sa pala. Para isang wiring lang. Dito tayo sa relay. 2 channel lang, no? Bali, hanap po sa 2 channel, same lang naman din to, nadagdagan lang. So, ground, tapos BCC. Yun yung supply. Bali, 5 volts, no? Tapos, since 4 channel to, meron tong in 1, in 2, in 3, in 4. So, kung ang bibiliin nyo lang is 2 channel lang, no? Bali, ano lang yun? In 1, in 2 lang. Sige. Lagyan ko lang to ng DuPont wire. No? Bali, lalagyan ko na yung BCC. Yung BCC tsaka ground. Ito. BCC tsaka ground. Ayan. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba? Ayan, ground, tapos BCC. Ayan. Tapos, DuPont wire uli. Sa charging natin, unahin natin muna yung charging pin. Sa charging pin, by default, hindi. Ang gagamitin ko dito is pin 32. Pin 32, nakikita nyo ba? Wait lang. Pin 32. Ayan. Pin 32. Ito. Ayan. Lagay ko yan dyan. Ito, wire. Pin 32. Ayan yung charging natin. Yung pin 32 na yon, kakabit ko sa in 1. In 1. Ayan. Sa in 1. Okay na, no? Next naman is yung sa power cut. Power cut natin na pin is pin 13. Hanapin nyo pin 13. Ayan. So, sa pin 13 tayo. Hanapin nyo lang pin 13. Ayan, pin 13. Tapos, ito naman, yung pin 13, kukunin ko sa in 2 nung relay. Ayan.
So, okay na ako. Ngayon, punta tayo dito sa back converter. No? So, back converter tayo. Yung BCC, which is ito sa akin, black. BCC. Yan. Yung BCC, ilalagay ko sa ito, 5 volts. Yan. Tapos, yung ground, syempre, sa ground, no? Sa ground. Ayan. So, may supply na yan na natin. May supply na yung relay natin, no? Tapos, ngayon, supplyan ang next naman natin is ito, may wiring natin. Yung in-1 natin. In-1 is, ano, di ba? Ito yung 1. 1, 2. So, 1 natin is yung smart charging. In-1. So, kukunin ko yung charging module. Ito. By default, no, wala siyang hinang, no? So, hihinangan nyo siya. So, ayan yung ano niya, no? Yung mga protocols na supported. Tapos, input is 6 volts to 32 volts. Ayan. So, ang gagawin ko is yung positive. To, positive. Nalagay ko sa common. Sa common ng relay. Relay 1. Itong sa gitna. Ayan, itong sa gitna. Itong sa gitna. Ayan. Ay, hindi, mali pala. Itong sa normally open. Ayan yung symbol niya, open. So, normally open ko ilalagay yung positive. So, ayan na. Ang ano naman natin, the next is yung ito, yung sa power cut. Kuha ka ng isang wire kasi itong sa wire ng ng Allen 122 yung input niya. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Wala siyang polarity. Kasi meron naman siyang diode, no? So, yung isang wire, lalagay ko uli dito sa normally open ng isang pangalawang relay. Yung sa second relay na dito. Ayan. Puro normally open tayo, guys. Ayan. Puro normally open tayo. Ngayon, ang mangyayari dito is
kunin natin tong ano, yung back converter. Dito tayo sa input side ito. Kasi ito output 5 volts. Ito naman input 12 volts. So ayan, makikita nyo dyan. Ito makikita nyo. And B in and B in positive mas B in negative. Ayan. Saan na ba yun? Yung wire natin. Ito. So, ito yung ginamit ko. Hanap na lang kayo ng iba. Yung sa LAN, UTP cable. Para isa na lang. Dalawang wire to, no? Para sa common nung itong dalawang relay. Para dito yan. So, magkasama, dalawang wire sa positive. Ayan, ito sa positive. Ayan. Tapos, yung dalawang dulo naman, ayan, yung isa para sa relay 1, kasi sa relay 2. Bali sa common to parehas pupunta, no? Dito muna tayo sa isang wire. Ito, papunta ng common ng relay 1. Common ng relay 1. Ito, sa gitna, yung common. Ayan. Ayan na. Tapos itong isang wire na to, dito din sa common sa kabila ng relay 2. Ayan. Bali, kompleto na tong wiring ng positive ng charging module. Tapos yung positive ng input ng Allen timer, no. Ngayon, yung negative naman. Pagsamahin natin yung negative nila. Ayan. Yung negative na yan, nilalagay ko dito sa negative naman ito ng buck converter. Bali, ito sa negative. Ba, medyo tumigas Wait, sundutin natin para umangat. Yan, tapos yung negative din ng charging module. Yan, bali, kompleto na, no? Yung tawag dito. Yung negative ng charging module dito sa
negative ng buck converter sa input side. Ayan, negative. Tapos yung positive ng charging module nandun sa relay 1 sa normally open. Itong wire na to. Ayan. Tapos yung sa Allen 122 timer na input, yung isang wire nasa negative ulit. Ito. Tapos yung isang wire pumunta naman sa pangalawang relay. Ito yung pangalawang relay. Ito. Nasa normally open din. Ayan. So, meron na tayong power cut. Tapos, ang smart charging. Ayan na. Bali, dito naman tayo sa relay ng Allen 122. Ito. Sa relay na ito, no. Ito. Ayan. Bali, yung blue is common. Yung red is normally close. Ayan, yung red. Dalawang wire lang kailangan natin. Ngayon, yung blue, common, ilalagay natin dito sa ESP32. Sa ground. Hanap tayo ng ground. Ito, ground. Ayan. Sa ground, yung blue, yung common. Tapos itong red, yung normally close, is sa pin 13. So, yung pin 13, hanapin natin. Ito. Ito yung pin 13. Katabi na pin 13. Hindi. Wait lang. Pin 13. Set pin 13. Tama. Okay. Wait. Set pin. Aha. Set pin 13. Tapos sa coin pa. Okay. Sa number 12 pala to. Pin 12. Sorry. Pin 12 guys Hindi pala. Nasaan na ba yan? Pin 14. Ano ba yan? Pin 14 pala guys. Sorry. Pin 14. Duling-duling na. Ayan. Pin 14. Bali yung blue ng galing sa Allen na relay is common. Ayan, common, papunta na ang ground ng ESP32. Ano? Tapos yung red na galing dito sa relay ng Allen 1222, papunta sa pin 14 ng ESP32. Okay? Ayan. So, ngayon, last, itong sa coin slot, no? Itong coin slot, yung dinagdag natin ng wire, yung gray, para sa, sales monitoring, sa pin 12. Pin 12 ng ESP32. Ayan. Bali, recap tayo sa mga pin. Bali, pin 14, yung galing sa normally close ng Allen 1222 timer. Tapos, pin 12, galing din sa gray wire
ng coin slot. Tapos yung pin 13 is yung sa power cut ng Allen 1222. Tapos yung pin 32, ito yung pin 32 para sa smart charging. Okay? Magbibigay ako ng diagram, sundan nyo na lang. Bali, ito, wiring demo lang. Yan. Bali ngayon guys, i-connect na natin yung mga wire. So ito muna yung supply ng Allen 1222. Okay. Tapos itong coin slot, no? Itong coin slot dito sa taas. Yan. Tapos kunin natin yung coin slot. Ito coin slot, no? Bali yung negative, yung red sa taas. Yan. So, okay na to, no? Ngayon uli, magulo 'di ba tignan? Ngayon, kayo na bahala ulit kung paano nyo gagawin to ng malinis, no? Pero yan yung wiring yan. Basta kung ano yung wiring nyo dito na pin, dapat dun sa app, sa PisoTab app, sa admin settings, tugma din, no? Kung kunyari, ang sales monitoring nyo, yung CoinPulse, na galing dito, nung CoinPulse, yung galing dito sa sa coin slot, yung gray wire is nasa pin 12, dapat dun sa app, sa PisoTab, pin 12 din, no? Ganun. So, power up natin to para makita nyo. Wait lang, ayusin ko lang. Yan. Yan. Tapos ito yung, yan. Charging. Tapos saksak ko lang yung power supply natin. Power supply na 12 volts, 5 ampere. Okay. Ay, wait, wala pa pala. Okay. Ito pa pala, yung pang supply, USB. Para dun sa ESP32. Saksak ko lang sa output, 5 volts na itong back converter. Ayan. Para masuplayan ng power itong ESP32 natin, no. Ayan. Labo-labo na yung wire. Ayan. Bali makikita nyo yan guys. Ayan. Yan na yung pagkabuo nyan. Ayan. Ito yung indicator natin, yung blue LED, yung bago natin kinabit. Para yan, malaman natin kung connected na yung Bluetooth. Kapag connected na yung Bluetooth, tsaka pa lang mag-on yung Allen 1222. Wait. Ano ko ba? Ground. Wait. May mali yan. Ayaw mag-supply. Wait. Hanapin natin yung mali.
Ayan. So, balik natin. May mali doon. Na pin. Labo-labo. Supply. Negative, negative. Dito tayo. Sa BCC. 5 volts is black. Yan. Five volts natin sa supply. Okay. Kumana yan. One. Smart charging. 32. 32 is smart charging. Nakakaduling ulit. 32. Tapos, set pin 13. 13. 13. Yan. Ngayon, nag-connect na. Mali yan. Nakikita nyo ba yung blue? Patayin natin ulit. Yan. Hanggat di nag-steady yan, di mag-open yung coin slot. Sabihin, di pa siya nakakonect sa Bluetooth, no? Yan. Ibig sabihin yan, connected na sa Bluetooth. Kapag nag-steady na yung indicator natin. So, patay uli natin. Ikabit naman natin tong lock. Itong blue is common sa ground ng ESP32. Ground. Yan. Tapos yung normally close ng sa pin 14. Pin 14. Yan, pin 14. So, test natin ulit. Yan, bali goods na. Next, patay ulit natin. Kabit natin, hindi. Tapos itong gray wire ng coin slot sa pin 12.
Ayan. So, ayan na yan. Kompleto na yan. So, para matest natin yung charging, tsaka yung mga setup, kunin natin yung tablet. Ito. Gusto ko i-test yung charging pin. Ayan, yung charging pin, setup. Uncheck ko lang yan. Tapos, save. Dapat mag-iilaw tong charging module. So, save ko na. Ayan. Ayan, bali, gumana siya, no? So, tama yung wiring natin. Umilaw na rin doon. So, ibabalik ko na sa dating state. Sa charging low. Mamamatay dapat yan. Okay. Good. Tapos, sa set pin, dapat mamamatay itong tawag dito, Allen 1222. Ayan, bali namatay siya. Tapos, ayan, ayan yun, GPIO 13 set pin. Uncheck ko lang ulit. Tapos, save config. Ayan. So, test tayo. Test tayo maghulog, no? Bali ito, sales monitoring muna tayo. Clear natin. Reset. Reset. Save changes. Ayan. Tapos, ito, piso. Oops, di nag-trigger. Baliktad. Lock input. Yung lock input natin, GPIO 14. Hindi pa nakakabit. Hindi nakakabit. Makasabit lang walang jo. Ayan. Bali testing ulit natin. Patayin ko to. Baliktad siya na. Balik natin. Baliktad yung wiring, ay yung setup ng pin. Ayan, bali baguhin natin yung lock input, GPIO low. Tapos save. Ayan, save changes. Hindi, dapat tama pala yun ah. Dapat mamamatay yan. Tama. Ayan. Ayan, bali dapat mag-anak yan. Ayan, tama na. So, ayan, yan na yung setup natin, no? Bali, i-release ko yung diagram. Tawag dito. Mas maganda to, guys. Kasi, di ba, ang kalat-kalat yung tignan. Mas maganda to pagka meron kayong custom board. Tulad nito. Para salpak na lang kayo ng salpak, no? Gumamit kayo ng custom board. O kaya yung antayin natin yung ano, yung Shopee ko na naka-built-in yung ano, relay dun sa ESP32 na board. So, ganun lang.
So, testing natin. Kapag ka turn off po yung Bluetooth na itong tablet, dapat mamamatay yung coin slot, no? Ayan. Di ba namatay? Tapos nagbi-blink na uli. Di ba? Tapos on uli natin. Ayan. Pag nag-establish yung connection yan, mag-on uli yung coin slot. Ayan. Ibig sabihin, connected na yung Bluetooth. Power on na. Tapos hulog tayo. Ayan. Lock. Tingnan natin yung sales monitoring. So, meron tayong 5 pesos na nahulog. Reset natin. Save changes. Tingnan natin kung papasok no yung piso. Ito, piso. Ayan. Admin. Ayan, piso. So, piso tama siya, no? Tapos 6. Bali guys, um, may sales monitoring dito sa tablet. Tapos meron din sa online, sa website, sa account nyo. Kung saan nyo tinitignan yung license nyo, no? Andun din yan. So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa inyo.